Hawak-hawak namin ngayon isang batya ng pork sisig dito sa Pampanga. Isa sa mga paboritong tutok-batok na putahe dito mismo sa Pampanga. At sa episode na to, gagawin natin ultimate Pampanggenyo putok-batok food tour. Kaya hinihintay natin. Chura! Manyaman Kenny o Masarap Dito, isang saliwikain na naglalarawan sa kulinarya ng Pampanga. At sa video na to, samahan nyo kung tuklasin ng iba't ibang tanyag at lokal na mga kainan na talaga namang magre-representa ng probinsyang ito. At ang mga pagkain na kakainin natin ay matatawag nating putok-batok. Itong gravy niya, putok-batok yan. Ha? Mula sa alamat na pork chopan, Ibang kalibre nito. Not the most tender pork chop. isang kapampangan karinderya na lulunurin ka sa iba't ibang ulam, 2015, pumunta kami ni Messi dito para kumain. at hanggang sa lechon na pwede mong kainin kahit gaano karaming gusto mo. O, sa Cebu lang ako nakakita ng unlilechon. Pero dito pala sa Pampanga, sa Angeles, meron din. Pero bagong lahat, bakit nga ba ito tinatawag na culinary capital? Noong 2024 ay may bill sa House of Representatives na tinutulak na maging opisyal na titulo ito at ito ay binaback up ng long history ng kulinarya dito. Daan-daan taong nakalipas na at panahon pa ng mga Kastila, ang Spanish cooking is a foundational influence of Kapampangan cuisine with its history rooted in the interaction with Spanish friars and even sailors. Basically, naturuan daw na maigi ang mga Kapampangan ng mga teknik sa pagluluto. Kaya naman, umusbong talaga at masasabi nating matataas ang standards nila sa pagdating sa pagkain. Pero more than the Spanish food influence, ay marami ring mga original na Filipino food ang sumikat dito. Katulad na lang sa almusal natin sa isang pork chopan sa libliban ng Eskinita sa Angeles. So, Pops, nasaan tayo ngayon? Andito tayo ngayon sa Don Roberts Canteen. Dito kasi, kaya kita dito dinala kasi isa sa mga kilala ng mga estudyante dito sa Angeles, itong pork chop. Paborito nila yan. Kilalanin si Cubs Chess ng Team Canlas TV, isang taas noong Pampanggenyo na naglilibot din sa Pilipinas para maghanap ng masasarap na pagkain. At siya ang magiging katuwang natin para sa ating ultimate Pampanga food trip. Anong significance itong pork chop na to lalo sa mga lokal dito sa Angeles? Sa mga maraming tao na kapag nakain mo to kasi parang feeling nila nostalgic. Kasi 90s pa to eh. So maraming gumraduate na, nagkatrabaho na, nagkapamilya na estudyante dati na suki niya. Malapit sa Angeles University Foundation ay may isang dalawang palapag na bahay sa isang eskinita na kilala para sa kanilang malinamnam na pork chop. Welcome to Don Roberts Canteen. Si Roberto Manlapas ang utak sa masarap na pork chop na ito at binibenta niya na ito mula noong 1999 pa at isa daw itong family recipe na natutunan niya pa mula sa kanyang mga magulang. At maniwala ka, on a good day, nakaka-70 kilong pork chop sila na nauubos kada araw. It starts by marinating the hand-picked pork chop overnight with soy sauce and other secret spices. Then kinabukasan ay pwede na lagyan ng harina for extra texture. Then, let it swim sa mainit na mantika. At sinasabi na dapat daw ay hindi sobrang tagal sa kawali para hindi tumigas ang karne. Once cooked, boom, ready to serve. So makikita mo yung pork chop, basically may breading siya. Hindi siya yung parang Filipino na pambahay na pork chop. Ibang klase to. Kumbaga marinated to. Okay. Medyo dark yung kulay ng marinated. Siguro toyo. Mm-hmm. Wala mo nang kahit ano. Wala mo nang sauce. Sige, cheers pare. Cheers. Ano mong unang tumimbre sa akin? May katamisan siya, no? Yun nga. Juicy sweet. Na para siyang tosinong binarbecue. Medyo nga. Iba yung kalibre nito. Not the most tender pork chop. Pero nandun yung lutong galing sa breading. Mas iba lang din yung tamis niya. Yung tamis niya parang kinikiliti ng konti eh. Hindi nga siya yung pinakamalambot na pork chop. Medyo kahit pa paano meron pa rin konting laban pero kaya na. Pero masarap pa. Kaya lasa talaga yung magdadala. Isa sa mga paborito ng mga pupunta dito, itong gravy. Okay. Ito kasi, total, pasok naman. Putok-batok. Itong gravy niya, putok-batok yan. Ha? Kasi gawa yan sa taba ng pisngi. Kasi sarap siya ba? Oh, yun yung natutulog na taba na galing rep. Yun yung ipang-sasahog niya dyan hanggang maging liquid. So sabi ni Kuya, kala mo high blood ka na. Kulang pa yan. Oh, eto. Pati yung sausawan natin. Sige, dip ko na Dip. lang. Cheers. Cheers. Ang linam mo. Okay, interesting. Tama ka, medyo nalasa ko yung parang, kumbaga parang siya may pork stock. Parang ganun. Pero parang masarap yung sabay ng kanin. Cheers. Maganda pa nga yan, sinasabay mo yung gravy sa kanin talaga. Parang nandun sa fast food. I mean, putok-batok to. Pero sabi ko, may niluto si Kuya kanina doon na tinatawag ng kangkong at tofu. Oo, pwede. Ano? Kuha tayo. Pambabalanse lang. Kangkong na may tokwa. Oo. Hindi naman puro mantika. Sabi nga nila, you're promoting unhealthy food. Oo nga. Lagyan natin gulay. Okay, cheers. Ang lutong pa. Sarap. Okay ah. Parang adobo na ano? Adobo sa toyo.
Na may maasim din na aftertaste. Na yung mga juices na rin yung pinaka kukuha mo. Kangkong, may lutong. Ang sarap. Pambabalanse. Sisig might be the most famous dish na nakikipagkarera sa adobo pagdating sa global stage. At dito sa Pampanga, kahit napakarami ng authentic sisigan dito, meron pa rin kanya-kanyang version sa kada pamilya. Katulad na lang ng sisig nila dito. There's a lot of sisigs. Versions. Diba, kumbaga para sa Microsoft, ang dami na yan eh. Maraming nasasabi, ay, pag may itlog, di yan authentic Kapampangan. Bilang Kapampangan, anong opinion sa sisig? Para sa akin kasi, as long as hindi mo siya kiniklaim na sisig Kapampangan tong ginawa ko, tapos meron siyang itlog, tas mayonnaise. Alam naman natin, magre-react mga Kapampangan, ay hindi yan sisig. As long as hindi naman siya nakiklaim na Kapampangan sisig yung gawa ko, tapos nilagyan mo ng mayonnaise, tapos nilagyan mo ng egg. Meron ditong parang rule na hindi mo pwedeng galawin yung original sisig. Para sa'yo, wala kang problema doon. Wala. May mayonnaise, may itlog. Bilang may food kahit vlogger, ano. ang dami ko na vlog na may mayonnaise, may itlog. Okay lang naman sa May akin. sarap pa rin naman, di ba? Ay, innovation yun eh. Exactly. Wala tayo sa Pampanga nung tinikman yun. Mm. So, para sa akin okay lang yun. Pero kung titikman ko yun dito sa Pampanga, parang mali. Para, Tama. Kumbaga, somehow, if wala ka lang sa Pampanga, get out of your comfort zone, think outside the box, tama. try tayo ng iba. Which is ito, sabi ko nga pare, okay, o Pampanga sisig to, pero ngayon lang ako makakita ang Iba Kapampangan style. sisig na lechon kawali o prinito yung baboy. Malalaking pritong yempo na china-chop-chop sa maliit na peraso. White onions will be added and give it a mix. Then hahaluan ng timpladong pork liver sauce. At hahalu-haluin ulit. At sa huli, lalagyan ng 100% calamansi juice. At hahalu-haluin ulit. Then boom, ready to serve. He's been there for a while. Po konti. Yeah, cheers. Okay, cheers. Sarap. Nanibago talaga yung asim. Oo. Panalo pare yan. Ano siya? Saucy. Oo. Saucy version. Yung atay, Paps, parang naging ano siya, liver gravy. Yung acidity, asim ng kalamansi. Yung tamis ng onions, sa tutunaw na sumasama na doon sa pinaka pork natin. Tapos, pansin mo, lechon kawali siya, pero wala na ganong lutong. Parang na-hydrate na siya ng liver. Ano, sarap. Yun yung kagandahan niya. Kasi talagang liquid yung nilagay niya. Yung iba kasi atay, inihaw, tapos tatadarin lang. Yun na yun. Oo. Ang kagandahan dito kay Don Robert, lalagyan niya pa ng sauce. Kumbaga, biniblender, mashy version. Tapos, yun na, hinalo. Ang ganda ng texture, oh. Galing. Na-hydrate. Anyway, Cubs Chess, dito pa nagsisimula yung batok food room natin. Balita ko may mga ilan pa tayo pupuntahan. Intro pa lang to. Intro pa lang to. Intro pa lang ng putok-batok. Anyway, cheers. Putok-batok fiesta tayo. Cheers, pare. Cheers. Katulad ng nasabi ko kanina, malalim talaga ang kulinarya ng Pampanga. Mula pa ng panahon ng Kastila at nagre-reflect ito sa mga putahe na makikita mo sa iba't ibang karinderya dito. Katulad na lang sa susunod na food destination natin. Boom! Ito na. Heto na. Nasaan tayo ngayon, pare? Kalam first time, no? Nasaan tayo ngayon? Dito tayo magla-lunch sa Anibea Eatery. Welcome to Anibea's Eatery. At 30 years ago, ito lang ay isang munting sisigan sa kanto. Pero ngayon, kita mo naman, isang napakalawak na karinderya na nagbabahagi ng tunay na lasa ng pagkain ng Pampanga. Turo-turo at sobrang daming ulam na pwede pagpilian. At umorder kami ng ilan sa mga bestsellers nila. Katulad na lang ng isa pang version ng original sisig dito sa Pampanga. Iniihaw ang malalaking portions ng pisngi ng baboy. Then tatadta rin. Then tatadta rin. At tatadta rin. Na parang pumapalo lang ng tambol si kuya. Hahaluan ng fresh white onions, calamansi to make it sour, no sizzling plate, walang gisa-gisa. Hahalu-haluin lang at yun na ang sisig ni Anibea. Pero dahil natikman ko na yung sisig nila, ito na yung tirahin natin una. Sige, maraming may paborito nito kasi kapag sinabing sisig sa Angeles, syempre alam natin yung mga brand name na talaga ay makilala na. Pero underrated pa to. Para sa'yo, underrated. Hindi pa masyadong alam. Cheers. Sa ito, Anibea. Smoke talaga yan. Oo, smoky niya, no? Ang sarap nung guide ng sibuyas. Yun nagpapatulong talaga sa lasa. Yung Hindi makasim. Totoo. Tapos yung atay compared dun sa kanina, ayun, medyo liquid. Ito, parang nakaramdaman mo, parang medyo Mga particles pa siya. Oo. Di hamak mas pati talaga siya. Like,
May mga popping fats talaga na sumasabog kada kagat mo. Office nito eh. Hindi pa ako vlogger. Around 2016, mga ganun 2015, pumunta kami ng Messi dito para kumain. Kasi sa panakakatawa mo ito sa akin kanina, sabi mo dalawa yung partition nito. Nandito tayo ngayon sa air-conditioned na pwesto. Okay. Sa labas, may mga kumakain din doon. Pabilisang kain lang, doon lang sa pwesto. Dati kasi, pag dito ka kumain, additional na bayad. Uy, so parang may division. Paano ba dito? Discriminate. Pero ngayon, wala na yon. Kumbaga dati, pares lang order ng sisig. Sisig din in-order sa labas, pero dito medyo naka-knife sila. Ang iba pang mga putahe na mabibili dito sa karinderyang to ay masasabi nating very Filipino food with Spanish influence. Katulad na lang ng kalderetang kambing na to. Kaldereta. Let's go. Kambing to, no? Kambing. Yeah, cheers tayo. Cheers! Diba na lambot? Malasang malasa. Tinahog, ang dami. Oh, tomato sauce, lasang-lasa mo. May anghang din siya ng konti. Yung kambing natin, malambot sa malambot. Walang aftertaste ng anggo. Kung mapapansin mo, medyo nilamigan, konting lamig lang, sasebo na agad. Tawag namin dyan, bistig. Letter G. Di ba, bistek? Ito, bisteg. Bistig. Tig, damulag. Ibig sabihin, kalabaw. So, nice to know. Sige, try ko. Masebo nga talaga siya, no? Ang lambot. Ang sarap ng asim niya. Galing ah, ang galing. Hindi siya maasim na maasim. Yung doon yung bistek element, Oo, yun yun. ma-onion, medyo mag-garlic din siya. Pero tama ka pare. May suntok din pakiw ng asim. Totoo. Para kasi ano dito eh, parang fiesta araw-araw. No. Kumbaga yung ulam dito iba-iba, pero lahat puro local food. Katulad na lang ito. Chicken barbecue yan. Pero hindi yan inihaw. Okay, interesting. Kumbaga tinimplahan lang siya, tapos tinirito siya ng walang mantika. O sige. Yun yun. Tikman ko. Pero yung sauce niya, timplang barbecue talaga. Okay, okay. Mga, cheers. Cheers! Sure, barbecue to. Parang barbecue talaga. Pinoy barbecue. Pero hindi inihaw yan. Natikman mo lang yung sweet sauce, Pinoy barbecue sauce. Yung bawang, ano, no. Yung nangingibabaw, pero yung smoky, wala. Sarap. Very, masasabi ko, very, very Pinoy. Ang pagkain Kapampangan talaga is more than that. Like, it's more than sisig, it's more than prito. Ang pagkain Kapampangan, kumbaga ano siya eh, parang classic pa rin lagi ang pagkakatimpla. Hindi siya ini-innovate. Although, syempre may mga innovation like sisig, di ba? Pero yung mga Kapampangan, hindi sila yung nag-i-innovate nun. Marami kaming mga lumang pagkain pa kung tutusin. Panahon pa ng Espanyol. So, panahon pa ng Kastila, talagang tinuruan ng mga Kapampangan Galing. na magluto talaga. Kaya siguro binansagan rin culinary capital. Kapampangan food is not just food. It's a story of a sweet and savory narrative of history. May kasama pagmamahal at unparalleled artistry in the kitchen. At nagyayamang ito ng isang mayamang kulinarya na parehas sophisticated at sa same time very soulful. Ito, kilayin. Ano to? Laman loob ng Halo. Meron siyang naman loob, meron siyang karne. baka? Ng baboy. 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 Okay, okay. Yung mapapansin mo, may isaw, may atay. Sige, cheers. Pansin mo muna. Oo. Parang adobo sa bawang. Tuming atay. Difference, iba texture. Dahil Mantika. Pare, ang sarap ng mantika. Yung taba din eh. No? Alam mo, minsan may mga pagkain na kaya po tayo na pag kinakain yung taba, nakakaumay. Ito natural eh. More than the episode na we're doing right now, more than the putok-batok element, pwede na sabihin natin it's for the title, it's for the thumbnail. That's for the Pero, potato. exactly, but it's all about the flavors sa Kapampangan talaga. Katulad nitong gantong karinderya. I mean, isipin mo sa isang kainan, one-stop shop, na halos lagpas 20 po tayo siguro pwede matikman na. Masasabi mo ba itong Anibea kahit paano, it represents well Pampanga? Yes. Kasi, para sa akin lang to. Pero para sa akin kasi, isa to sa mga best karinderya in Angeles City. Sabi mo, Chewy, total putok-batok, huwag tayong panghimagas tayo. Ito yung tinatawag yun ha. Ang balanse lang. Tibok-tibok kung tawagin. Tibok-tibok. Parang yung Tagalog, mga blanca, di ba? O mga blanca lang siya. Cheers. Harap. Corny than my jokes. Sobrang mabais. Corny nga. Ang bouncy niya, para siyang mga jelly basically. Yun. Parang gulaman na nga sa lambot. Para siyang creamy jelly na. Ano yung ano, Pops? Ano may sabi ko? Yung brown? Yung parang latik. Hindi pa natatapos yung food trip natin. Hindi ba? Ang dami na nito. Pangalawa pa lang to. Okay, may isa pa tayo pupunta. Sasabihin talaga natin medyo putok. Eto na. Alam mo pare, no? Kung sa Cebu ako nakita ng Anli Lechon, pero dito pala sa Pampanga, sa Angeles, meron din.
Ito actually yung first. Oo. Pinaka-first na ani lechon dito sa Pampanga. Welcome to Land Special Lechon. At ito magbibigay ng tuldok sa ating Kapampangan Putok Batok Tour. While lechon is not considered very local food dito sa Pampanga, ay katulad sa kahit anong lugar sa Pilipinas, ito'y well celebrated. At magse-celebrate ka naman talaga pag nalaman mo na eat all you can yung lechon mo dito. At sa halagang 299 pesos lang, aba, baka yung mga ugat mo sa pusong sumuko sa'yo. Tapos, Pops, pansin ko, bukod sa kanil lechon, meron din silang side dishes. Para nasa Korean. Oo, bancha. Nakain na. Meron silang Kapampangan bancha, pero magbalat muna tayo habang mainit-init pa. Ito naman talaga dapat ang unang tinitigman. Huwag usapang lechon Itong mga balat. Sige, look at that glistening skin. Cubs So, boys, natin. cheers tayo. Cheers, Pops. Parang kakaluto lang. Malutong pa rin. Malumi siya pero malutong na. May malutong pa. Yung mantika, yung taba. Putok batok Putong bato, tamang definition. Putok batok, ito yun. Definition. Oh, nice. Flavor-wise, tanglad medyo wala siya definitely. Pero yung pagka-porky niya nandun. I mean, good. Importante malutong balat. Wala naman kasing salitang lechong Kapampangan, pero tinuturing ito na lechon Kapampangan. Ano to? Wala siyang tanglad. As you mentioned nga, wala siyang tanglad. Wala talaga. Ang nilalagay dito instead is pandan at daon ng sibuyas. Pansinin mo yung balat, hindi rin masyado maalat. Hindi rin masyado nga. Katulad sa mga ibang lugar, di ba? Ito, sabaw. Okay, so tigim, sige. Igupin na natin. Sinigang kasi. Sinigang. Cheers. Okay. Ang kapal. Oo nga. Mas makapal pa sa kilay ko yun. Pili din, pero masarap. Pasang nilagang buto-buto. Para sa pinakuluang lechon. Exactly. Ano so side dishes, Pops, anong gusto mong tikman? Okay itong dalawa kasi ito, kung usapang Pampanga lang naman, local to. Ito, tawag namin dito, dilugan sa Tagalog, pero sa amin, titad. Tidtad. Uy, ngayon ko na nalaman yun. Ayun, naman, may sariling tawag pala yung dinuguan dito. Sige, tikman ko to. Iba rin ang timpla ng dinuguan sa Pampanga. Yan po. Oh, wow. Ang sarap ng anggo niya. Oo. Laman loob, no? Hindi na bad way, ah. Sarap. Lasang-lasang may laman loob. Oh, ang galing. Kala mo parang kakain mo ng papaitan eh. Yung dugo, saan mo, yung suka, definitely. Yan, bopis, baga. Kulutok naman sa Pampanga niya, no? Kulutok. Kulutok. Dry, pero Dry siya, oh. good. Pero I mean, ganoon naman yung bobbies talaga. Sarap. Ito ko para sa akin, like, pare, 299 something pesos, 290 pesos. Unlimited lechon. Like, literal, limited lechon. Tapos may, di ba sabi ko, may sides ka pa. So parang, Ang dami niya, no? oo eh. I mean, hindi lang putok-batok mo, pero hindi po putok yung wallet mo. Magkarne na tayo, sige. Oo nga, di pa tayo tumigil ng karne, no? Bakit kasi balat lagi inuuna? Lambot yun. Kung fair yung karne na punta sa akin, hindi sobra. Pero masarap. Oo. Alam naman natin yung lasa ng lechon na karne. Pero may mga lechon kasi na mas malasa pa. Exactly. I mean, ganyan sabihin straightforward. Baboy is baboy. Oo. Well roasted naman. Malambot naman kay papan. Juicy. But in terms of aromatics, naghanap ka ng aromatics na spices, it's not the lechon na ganito. Pero I mean, magre-reklamo ba ako? Oo, ito, 299. 90 pesos, malutong yung balat. Mahal naman siya. Mabango. Kasi nga, pandan yung ginamit. Siguro nga, yun yung pinaka-siguro flavoring agent niya. Oo. Meron din kasi salsa. Oo. May naman nakawala yan. Meron itong porky gravy or basically lechon sarsa. So, lagay ako. Kuha na rin ako. Enjoy ko, pare. Sipin mo, katabi lang nito aling lusing. Eventually, may itatayo rin palang lechonan dito na unlimited. Magkabindahe lang sila. Ang ganda. Sa mga nagtataka, sa mga nanonood, no? Kung alam nila yung aling lusing, kasunod lang to. Halos, magkasunod lang sila. Dito, putok-batok makinain natin. Pero sa mga susunod na episodes, doon natin masasabi na it's more Kapampangan. Totoo yan. At sasamahan mo ako, Cubsters. Okay, kasama kita sa lahat ng mga authentic na Kapampangan food. Teka lang, parang ako'y naiiyak. Aba Paps, nabitin ka ba? At gusto mo manood ng mas maraming masasaya at masarap na food videos? Ikaw natatakot? Chemical ba to? Mag-subscribe na sa second channel natin na Another Chewy Show, kung saan mas marami tayong titikman Cheers! na iba't ibang masasarap na pagkain sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Less edited, cellphone lang ang gamit, pero marami ka pa rin matututunan. Alam mo, may pintura nga siya. Hindi kaya pintura talaga to? At marami pa rin tayong matitikman. Bigat. This is like a heavyweight pizza. Masaya, kwela, makulit. Kaya naman, manood na at mag-subscribe sa second channel natin na Another Chewy Show. Kaya hinihintay mo. Churro! Oy!
Pare, dito nagtatapos ang ating Pampanggenyo Putok Batok Food Tour. Cubs Chess, maraming salamat. Salamat Choy sa pagpasyal dito sa Pampanga. It's an honor na makasama ka dito sa video. It's an honor to Cubs. Pero dito pa na nagsisimula. Ay, dito ba na? May mga ilan pa tayong pupuntahan na sasamahan mo pa. Eh, syempre naman. Ay, abangan nyo at Cubs Chess, parigado kilala nyo na. Please, you have something to promote. Ay, maraming salamat sa inyo. Cubs Chess po, Team Galas TV, YouTube din. Kita-kita din po sana tayo doon. Subscribe, description below, Manyaman, Kenny. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Cubs Chess. Dito sa Pampanga, nagsasabing stay safe. It's a good night and good bye. Bang! Alright. Pang naiyak. Ay, hindi. Hindi talaga. Like shades na talaga.